Like, alam, galing na na. Overtake pa sa kabila ah. Sa tenga. Shoutout kay Jet Li kasi kaya niya mag-drive ng ganitong kabigat at kalaking adventure bikes. Galit na galit yung makina. Para siyang racing engine. Lakas! So gusto mo ng flagship level na adventure bike pero budget conscious ka. Meron tayo dito 2024 CF Moto 800 MT. Ito yung pinakamalaking adventure bike ng CF Moto and para sa akin ito yung isa sa pinaka-underrated na adventure bike sa market ngayon. This is powered by a parallel twin 799cc engine na kaparehas ng Adventure 790 and KTM Duke 790. Meron itong 95 horsepower and 77 Newton meters of torque. Yung weight naman niya ay 231 kilos. And meron siyang ride-by-wire technology. Wala na siyang total cable. And dahil dyan, meron na siyang quick shifter with auto blip. Yun yung pag quick shift na walang ginagamit na clutch for up and down. Meron tayong cruise control, KYB fully adjustable front and rear suspension, double disc sa front, 4-pot caliper and 4-pot caliper single disc sa likod. ABS front and rear. Maganda nito guys, from the factory meron na siyang crash bars. Tapos meron na rin siyang aux lights. Ito naman, accessories na to, nilagyan siya ng Gold Runway CR4, Gold Runway GR50X. Nilagyan siya ng Rock Bros crash bar bag. Ito, stock na to, meron siyang hand guards. From stock, meron na siyang skid plates. Maganda rito, built-in na yung kanyang center stand. Unlike sa 450MT, wala siyang center stand, bibili ka pa. Worth parang nasa 8K yata yan. Tapos ito, may kasama na siyang silver na side pannier pero pinalitan to ng side pannier rack dahil nilagyan to ng alloy box, pati sa top box bracket niya, naka-alloy na rin siya. Yung height natin is almost 5'5". And meron siyang 32.5 inch of seat height. So, ganyan siya. So, kaya natin siyang abutin ng dalawang paa pero tip nail na lang, dulo na lang. Dahil malapad yung seat niya, part na to. Unlike sa 450MT, manipis yung body. Pero dito, may kalaparan siya. Kaya mas mahirap abutin yung seat. So sabi nga nila, kailangan daw dito is 5'7", pataas para komportable mo siyang maabot yung sahig. Pero kaya naman pag gugustuhin, may paraan. Nilagyan nga pala ito ng Motowolf handlebar riser na 28mm. Parehas to na pang EDV 160. So ang purpose niyan is para lumapit yung handlebar and para mas tumaas. Kaya mangyari, yung stock, nasa harapan ako nakapong ganyan para straight body ako ngayon dahil sa riser. Pwede na ako umatras, mas magagamit ko na yung likod ng seat, yung mas malapad na part and mas maganda yung pagka-upright. And pag tumatayo ka, mas abot mo yung handlebar. Actually, yung taas nga talaga ng handlebar nito kumpara sa 450MT. Dito talaga, pag nakatayo na ako, tupi pa yung siko ko. Ayan, ganyan siya kataas. And yung TFT panel niya, napakalaki. Kala mo tablet, di ba? Sobrang futuristic na talaga ng CF Moto. And then nilagyan na rin to ng TFT screen na may Android Auto and Apple CarPlay. So pwede kang mag-GPS dyan, like Google Maps, yung mga calls, at kung ano-ano pa mga apps pwede mong gamitin dyan. Kukonek mo lang sa phone mo. Pero dito sa TFT niya, pwede ka rin connect dyan at malalaman mo kung may mga messages ka. So napakarami po magagawa dito. So meron dalawang riding mode lang, isang sport mode at isang rain mode. And then naka-Acra copy exhaust na rin to by Red Exhaust. And ngayon sound check na natin. Naka 270 degrees crank na rin pala to, kaya yung tunog niya para na rin siyang V-twin, same na rin sa 450MT natin. Sakit sa tenga. And meron na siyang 19 liters of fuel tank capacity, kaya malayo marating mo dito. Tapos yung leather naman ng seat niya is very premium, magaspang siya. Hindi siya madulas, so kakapit ka talaga dito. Maganda yung color combination niya, beige and army green, tapos dito beige din. And then yung foam, napakaganda, parang gel type. Ano, isang daliri lang ang pipindutin mo, lumulubog talaga siya. And then malapad para sa passenger. Yung sa rider malapad din, so comfort talaga nung ginamit ko sa long ride. Sarap, wala kang kapagod-pagod at walang sasakit sa'yo. Yun yung talagang comfort na bibigay sa'yo ng mga adventure bikes. Check natin yung auxiliary lights niya, kung gaano kalakas. On natin lahat. Yun. So, mapapa-good morning ka na sa takas ng mga ilaw. So, yung headlight niya is LED na, taillight niya LED na rin. Itong DRL niya reminds me of the 450MT. Pero ito, naunang nilabas to. Way back 2021, nilabas na to eh. So, yun, parehas silang DRL. Yung taillight nila ni 450MT, dito rin kinuha. Parehas din sila ng taillight. Ito naman yung brake light niya.
So ito yung first ride natin dito sa 2024 CF Moto 800 MT. Ito yung touring version, yung naka spoke wheels, naka quick start din siya, parang Suzuki. Makakiti sila kuya sa akin, sabi siguro nila. Kalatang hinaram ko lang eh. Galit na galit yung makina. Para siyang racing engine. Ang taas ng RPM mo. Galit na galit. So kahit mabigat siya, no, kaya siya nung hatakin. Here in fairness, mas magaan to compared sa mga inline 4 at mga P4. Basta mga 4-cylinder na sport touring. So nasa middleweight category pa naman siya. Tsaka mas na-maandar na madali na siyang gamitin. Sa una lang talaga maninibago ka sa kanya. Believe nga ako kay Jet Li, no? Shoutout kay Jet Li. Kasi imagine mo, lady rider yun, ha? Tapos kaya niyang mag-drive ng ganitong kabigat at kalaking adventure bikes, no? So Monday morning, ito yung traffic. So traffic test tayo kagad. So paano mo mag-drive ng ganito kalaki at kabigat na adventure bike? Syempre, yung idea na magdadrive ako ngayon ng ganito within the city, within the city. Kasi from QC to Paranaque ang ride natin ngayon. It's mind-boggling. Parang, kaya ko ba? Tagal ko na kasi hindi nakapag-drive ng heavyweight sport touring. Yung dating motor ko nga pala is the 2020 Versys 1000 SE. And isa sa pinakamabigat yun, no? Tapos ngayon, venture bike ko is CF Moto 450 MT na 2024. Kaya, alam mo yun, sobrang dali eh. Sobrang dali na nung 450 MT. Ang haba ng red line, 9,500 ang red line nya. So vibration, medyo mas ma-vibrate ito compared sa 450 MT. Pero yung power naman ito, no? Double the power. Ang lakas, grabe. Ganda pala nito, guys. Talagang unang sakay mo, masasabi mo na kagad na wow. Kasi yung 450 MT all stock, ang reklamo ko sa kanya is yung front brake. While ito, maganda yung brake feel nya. Kahit naka-axial master pump siya, may brake feel siya compared kay 450 MT. Yun lang naman yung pansin ko doon. Ito, wala akong mareklamo dito. Mukhang pwede rin ito pang trail kasi hindi siya sobrang bigat. Pero comparing sa mga mas maliliit like the 450 MT, mabigat talaga to, mabigat. Pero kung compare mo sa mga 1000cc, mas maganto. Yung shifter nya, sobrang ganda, sobrang snappy, crispy. Galing no? Galing ng tunog ng 270 degrees. So mapapaisip ka, no, dahil si CF Moto nakagawa siya ng same engine ng kilalang European bikes. Pero ang sabi sa akin ng friend ko na nakapunta na sa factory ng CF Moto, may mga ginagawa talaga na engines and components sa factory ng CF Moto. Kasi isa yan sa pinakamalaking motorcycle factory sa China. That's why nakagawa sila ng ganitong bike with the same engine sa mga European counterparts. So mataas ang chance na sila gumagawa talaga ng engine ito. So yun, para lang mabigyan kayo ng idea na ang CF Moto is not just a Chinese company. Mga sikat na European brand, sila rin ang gumagawa sa factory nila. Sobrang laki at sobrang high-tech ng factory nila para makapag cost cutting sa production. Kaya ginagawa yun ng mga company. Pero syempre, hindi naman dahil ginagawa nila yun nababawasan yung kanilang quality. Kilala lang yun CF Moto sa quality and reliability. Actually, parang naririnig ko at nakikita ko at based sa mga experience ng mga kakilala ko, CF Moto na ngayon ang parang #1 Chinese company pagdating sa motor. Kasi yun nga, nilevel up nila yung kanilang production factory. So pati yung quality nila na-level up din. And mapaprove mo lang yan kapag nakapag-try ka ng mga bikes na ganito. Kita mo naman, quick shifter with auto blip, talaga sarap. Sabi ko nga, bihira ako na in love sa mga bikes na first time ko sinasakyan. Pero ito, isa to, sarap, grabe, comfort. May mga lugar lang na hindi mo mapuntahan dahil sa laki niya. Yun lang ang disadvantage, no? Pag sobrang sikip. So ito na yung kalaban natin, ang stop and go. Hindi naman siguro ito mag-overheat. So as much as possible pag ganito, kailangan mo lang siya, rolling lang dapat. Yung temperature naman niya so far hindi naman tumataas. So kanina pa tayo 3 bars, kanina pa tayo nakahinto. And very good, mukhang wala siyang overheating problems. Yun lang, hindi bumabasa yung toll gate. Problema na naman to. Sana bumasa yun sa atin. Oh, yun, ako yung valid tag, patay. Buti lang meron tayo dalang rep ID card. Aba? Wala na pa load? Ako, lagot.
Tatabi muna tayo dito. Wala na palang load to. Buti na lang, doon tayo pumila. At hindi tayo tinikitan. Kasi usually pag wala kang load, titikitan ka. So yun, medyo challenging yung stop and go. Pero kailangan mo lang talaga magsanay. So ito, medyo yung kalsada medyo papunta sa kaliwa. So medyo challenging yung pagsipa papunta sa kanan. Yun yung mga isa sa mga disadvantages ng mabigat at mataas na adventure bikes. Pero kung matangkad ka, syempre walang problema sa lahat ng motor. Ngayon naman guys, subukan natin yung cruise control. Ayan, tapos set natin 60. Ayan na, cruise control. Wow, very relaxing. So yun yung kagandahan guys na naka-cruise control. So ito, makakapag-relax yung right hand mo, pwede mong bitawan kasi nakakangabit din ha. Usually kasi yung left natin nakakapagpahinga, di ba? Itong maandar na, pero yung right hand ang kailangan ma-relax. So not advisable magbibitaw-bitaw sa manibela, huwag niyong gagayahin. Dinitemo ko lang. Yan, basta nakakok isang kamay mo para ma-relax ka lang, di ba? Kahit fifth gear, lakas tumatak. Advantage ng naka 2 cylinder ka, malakas talaga yung torque mo. Yung fuel consumption nito for sure magsasuffer kasi lakas ng RPM eh. Ang ganda ng performance eh. So syempre, given na magbibigay ka talaga ng mas maraming gas, pero sino ba naman nang bibili ng adventure bike na mahina ang power? Syempre kailangan ng adventure bike more on performance kasi nga minsan gagamitin mo yan sa mga akyatan, sa mga highway runs. So okay lang naman yun. Matipid pa rin compare mo sa kotse. Diba? Panalo, no? Sarap sa tenga. Ang crunchy ng exhaust. Kulay na kulay pala, para kang ano dito eh, para nasa army. Woohoo, sarap. Ganda ng handling. Pag-aaralan natin paano paganahin itong GPS. Pupunta tayo ngayon sa Honda Safety. Yan, Honda Safety Driving Center sa Parañaque. So ang galing, no? Ang liit lang na ng screen. At least meron na tayong GPS, hindi na natin kailangan maglagay ng cellphone. So parang nainggit ako parang gusto ko maglagay niyan. Ganda, makapaglagay nga ng ganito. Nasa ano lang daw to eh, mga 6K ba, ganun. Alright, let's go. So ito na mga gar, malapit na tayo, no? Grabe, 800 MT pang commute around the city. Kasi alam naman natin, ang mga long ride, madali lang naman eh. Kasi maluwag dyan, expressway, maluwag dyan eh. So mas maganda matesting natin kung gagamitin natin pang commute sa city or syempre minsan kailangan talaga nating dumaan sa city. Hindi naman tayo lahat nakatira sa expressway. So ito yung real world city ride test using the 800 MT. Maganda yung brakes niya talaga, malakas, performance talaga to. Neutral medyo, ayun, medyo tricky, sobrang dikit dun sa first gear and second gear. Sobrang magkakadikit yung tatlo, first, neutral, second. Pero siguro sanayan lang kasi first time natin ginamit to. So siguro pag madalas mong gamit, masasanay ka rin. Hindi naman sobrang hirap hanapin. Kailangan lang talagang magaling ka sa mungkit. Ayun, dito tayo ngayon sa service road kasi walang ibang daan kundi service road. So ito na, malapit na tayo, no? 800 meters. Baka mapasarap sa piga eh. So yung heat niya very manageable, hindi masyado mainit, perfect para sa Pilipinas talaga, no? And wala akong nararamdaman kahit anong pagod. Mga 1 hour na tayo nagre-ride, wala akong nararamdaman pagod. Yun na, yun ang Honda. Meron na rin pala dito Honda Motorsports. Yan o, galing na. Overtake pa sa kabila siguro to. Pagsiksikan tayo dito sa gilid. And so guys, dito na tayo, no? Umagang kay ganda. Grabe, parang kalabaw. Gusto yung motor natin, laki. Grabe presence eh, no? So ito, tapos na yan ang test ride natin dito sa Honda HSDC. Ha? Okay. Oh. Bro, thank you. Ito talaga, di ka paparahin dito kasi mukha talaga siyang big bike. Tayo sa mga RFID. Ay, pala yun. Alright. Ganda ng tunog talaga, no? Yung exhaust nga pala nito is gawa ni Red Exhaust. Lupit talaga ng tunog eh, oh. So meaning yung throttle mo and yung brakes mo ay namomodulate ng 6-axis IMU para mas safe ka. Iwas slide, lalo pag naka-banking na. Kaya napakasarap na gamitin, no?
Ang flagship level nito guys, technology and flagship level performance. So ito guys, after a few minutes of riding, nakakawit na ako sa pag-throttle kasi isa sa Skyway, alam nyo naman may speed limit, kaya kailangan chill ride ka lang. Nakakawit, so advantage ng naka-cruise control. Ayan, pwede mo ipahinga yung dalawang braso mo, so very relaxing. Siguro mga 2 kilometers tayong naka-cruise control para mapahinga lang. Kaso nakakantok naman kasi kung all the way kang naka-cruise control, so pwede ka mag-unat-unat. Pag nasawa ka na, patay mo na ulit. And ready to go na ulit. Saka yung cruise control, makakaiwas ka sa overspeeding kasi pwede mo i-set yung certain speed na gusto mo. Kaya sobrang dami niyang advantage. I wish yung 450 MT ko meron nito. Mawalan pala tayo ng ano, mali na pasukan natin ha. Yun lang. Ako, yun lang. Mali na pasukan ko. Mali na pasukan natin. Hindi ko nakakita. Mali na pasukan natin naman, oh. Lagot tayo nito. Kaya? Bendia. So huwag niyong tutularan. Ang hirap. Hirap. Pabasa ko kasi ito pala sa gilid yun. Ba't ako tinuturo nun, Forcer? Pag tumatakbo guys, para napakagaan ng motor. Sobrang lakas ng torque. Behavior niya parang sa between, para siyang super duke pakiramdam. Galing. Isa nakaka-miss din yung mga 2-cylinder. Diba kasi pag nasanay ka na puro 4-cylinder yung ginagamit, minsan sarap din na eh. Iba yung character talaga niya eh. Mag-enjoy ka rin talaga. Hindi lahat ng pagkakataon puro 4-cylinder lang ang masarap gamitin. Diba? Lakas. Pero masarap gamitin ito guys, pang Philippine loop. Lahat na lang masarap ang Philippine loop. Dahil na-try ko to, napakabagal na ng 450 MT. Masarap gamitin to. Pero syempre love ko pa rin si 450 MT. Kahit di siya kasing bilis dahil una, mas mura. Pangalawa, mas bagan at mababa yung seat height. Pero kung isipin mo, tapos mo setupan nga naman si 450 MT, malapit ka na sa presyo ni 800 MT. So mapaisip ko eh. Pero yun nga, pag hardcore off-roading, medyo mahirapan ka dito sa 800 MT dahil iba talaga yung weight niya comparing kay 450. So yung difference niya in weight kay 450 MT is around nasa mga 30 plus kilos. So ito, nag 4 bars na siya, tanghalin tapat at matagal na nakastop. Kailangan neutral muna, neutral. Yan, top side stop. Ha? Ay, okay na. May load pala ako. Pumila pa ako ng pagkatagal-tagal. May load pala ako sa north. Hirap talaga ng hihiram ng motor eh. Nag-struggle pa ako eh, no? Matagal pa yung paghanap ng neutral. Alright. Lakas. Suabe, no? So ang conclusion ko dito sa CF Moto 800 MT, ito yung flagship adventure bike ng CF Moto, and karapat dapat naman talaga siyang maging flagship dahil kita nyo naman lahat na halos ng performance ng technology nandito. 95 horsepower, hindi siya sobrang bigat, may quick shifter and auto blip, 6-axis IMU, same engine with the KTM Duke 790 and Adventure 790. Wala ka nang hahanapin. Naka TFT display. So yun guys, panalo guys. Highly recommended kung gusto mo ng 450 MT pero meron ka pang budget at gusto mo more on highway, mas maganda to guys. Kasi si 450 MT more on off-roading, while ito more on highway. So pag pipilian mo lang eh, konting difference na lang eh. Marami ka pang kailangan ilagay kay 450 MT para gumanda siya. Samantalang ito halos yun na yun eh, di ba?